Jana's point of view nakipaghiwalay na ako. Diyos ko, talaga namang nakakainis. Maliit na nga ang Junjun, boring pa sa kama. Buti pa ang boyfriend ko, ang galing gumiling. Alam mo ba kung ilang beses kami kagabi? Ang sarap talaga. Mamaya balak ko pang pumunta sa kondo niya. Iyan ang ilan sa mga kwentong naririnig ko mula sa mga kaklase kong babae, kahit hindi naman kami close. Ayaw nila sa akin dahil daw ako'y boring. Palagi pa nila akong inaasar na kawawa daw ako kasi walang kwenta ang buhay ko. Ni hindi ko raw alam kung gaano kasarap ang mga pinag-uusapan nila. Pero as if I care. Kaya minsan, hindi ko na lang sila pinapansin. Nakatutok ako sa pag-aaral ko, lalo na't malapit na akong graduate ng kolehiyo. Hi, bunso. Pagkalabas ko ng school gate, agad kong nakita si Kuya Zack na mukhang matagal nang naghihintay. Siya kasi ang laging naghahatid at sundo sa akin. May sarili siyang kotse at ayon sa kanya, hindi raw ito abala para sa kanya. Masaya daw siyang masigurong ligtas akong nakakauwi. Close siya ni Daddy, kahit mas matanda si Daddy ng 17 years sa kanya. Si Kuya Zack ay 30 anyos pa lang at single hanggang ngayon. Bakit nakabusangot ka? May umaway ba sayo? Tanong niya habang sinisimulan ng buksan ang makina ng kotse. Pagod lang po, kuya, pagsisinungaling ko, kahit ang totoo ay pinagtatawanan na naman ako kanina. Inaya kasi nila ako sa bar, pero tumanggi ako dahil siguradong mapapagalitan ako ni Daddy. Kaya ayun, sinabi na naman nilang boring ang buhay ko, pati ang pagiging virgin ko ay pinupuna pa rin nila. Pagdating sa bahay, dumiretso na ako sa kwarto ko. Hindi ko na pinansin ang tawag ni Kuya Zack. Tsak, aayain lang naman ako magmeryenda. Wala akong gana. Sobrang inis ako sa mga kaklase ko, at isang bagay lang ang ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ako gagraduate nang hindi nararanasan ang mga sinasabi nila. Kape o. Kanina pa kita tinitingnan. Parang ang lalim ng iniisip mo. Gulat akong napatingin sa kanya nang bigla siyang sumulpot. Nasa pool area ako, nakalubog ang mga paa ko sa tubig. Salamat po, kuya, nakangiti kong tinanggap ang tasa. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin ako makatulog, at mukhang lalo pa akong gising dahil sa kape. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. Kung ano man ang problema mo, pwede mong sabihin sa akin. Para saan pat naging kuya mo ako, seryoso niyang sabi. Naalala ko na pilit niyang pinapatawag sa kanya bilang tikuya, at hindi tito, dahil nagmumukha raw siyang matanda. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Gwapo talaga siya at hindi halatang 30 anyos na. Maganda ang tindig niya, macho at mayaman pa. Isisipa ng kumpanya nila. Kaya palagi kong napapansin na hinahagod ng mga schoolmates ko ang tingin nila sa kanya tuwing sinusundo niya ako. Minsan, tinanong pa ako ni Van, isa sa mga nang-aasar sa akin, kung may asawa na raw ba siya. Nang sinabi kong wala pa, nagbiro pa siya na ilakad ko raw siya kay Kuya Zack dahil mukhang kiyomi daw. Nang tumanggi ako, lalo pa siyang nang-asar. Pero hindi ko na lang pinapansin dahil malapit na ang graduation. Gwapo na ba ako sa paningin mo? Bumalik ako sa realidad nang marinig ang tanong niya. Oh, nahihiya akong nag-iwas ng tingin. Ano po ang ginagawa niyo rito? Hindi pa po kayo uwi, pagbabago ko ng topic para matakpan ang hiya. Aray naman, kunwaring nasaktan siya, hawak ang dibdib. Hindi ko talaga maiwasang ma-admire siya. May sense of humor kasi siya, kaya hindi nakakaboring kasama. Pero tama ba na iniisip ko siya ng ganito? Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Mali ito. Hindi ko dapat siya pinag-iisipan ng ganito. Yomi naman talaga siya, sabi ng malandi kong isip. Para namang ayaw mo na akong kasama. Pero seryoso, hindi ako makakaalis nang hindi ka nakakausap. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka at malungkot ang mukha mo. Nahihiya akong nagbaba ng tingin. Inilapag ko ang tasa ng kape sa gilid. Pwede mo namang sabihin sa akin, baka makatulong ako. Nang marinig ang sinabi niya, tiningnan ko siya ng masinsinan. Nakakahiya po kasing sabihin, Kuya Zack. Baka po pagalitan niyo ako, o kaya isumbong niyo pa ako kay mommy.
You can trust me, Janny. Mariin kong nakagat ang labi ko nang marinig ang seryosong tono ng boses niya. Gusto ko pong maranasan ang making love na sinasabi nila. Gusto ko pong matuto. Tumahimik siya at namula ang mukha niya nang marinig ang sinabi ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Bata ka pa, Jana. Naku, curious ka lang dahil sa mga naririnig mo sa mga kaklase mo. Pero huwag mo silang pansinin. Dapat ang focus mo ay sa pag-aaral mo. Saka mo na lang isipin yan kapag ikakasal ka na. Okay. Tumango ako, pero ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Pagkatapos, tumayo siya at tinalikuran ako. Mabilis akong tumayo at hinawakan ang braso niya. Teka, kuya. Tumigil siya at lumingon sa akin. Galit ka po ba, kuya? Kinakabahan kong tanong. Hindi. At huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong sa parents mo. Naluwag ang loob ko sa sinabi niya. Kung ganun po, pwede niyo na po ba? Akong turuan. Mariin kong nakagat ang labi ko nang makita ang pagtigil ng kanyang ekspresyon. Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang sinasabi mo, Jana. Dahil kung seryoso ka, hindi kita tatanggihan. Parang nanigas ako sa kinatatayuan. Tila nag-init ang buong katawan ko sa sinabi niya. Kung mangyari man yon, hindi naman ako lugi. Si Kuya Zachary ay pangarap ng bawat babae. Sa ganda ng katawan niya, sigurado akong malaki rin ang itinatago niya. Ay, ano ba ang iniisip ko? Pero hindi ito ang tamang oras para dyan, Jana. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang balikat ko. Pumasok ka na sa kwarto mo't matulog. Maaga ang pasok mo bukas. Good night. Naramdaman ko ang mainit niyang halik sa noo ko. Hindi ito ang unang beses na hinalikan niya ako, pero ngayon ko lang naramdaman ang malakas na pagtibok ng puso ko. Nang muling magmulat, wala na siya sa harapan ko. Nang hina akong sumandal sa dingding. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang inaasahan ko siya. Nakakahiya na tinanggihan niya ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong mahiya o mainis? Hay! Kinabukasan, maaga akong nagising at nag-ayos. Gusto kong makaalis ng maaga dahil ayokong makasalubong si Kuya Zack. Naiinis pa rin ako sa pagtanggi niya kagabi. How dare he? Maganda naman ako at may maipagmamalaki rin naman. Hindi naman sa pagmamayabang pero malusog talaga ang dibdib ko, kaya marami rin ang nanliligaw sa akin. Tinataboy ko lang sila dahil wala pa sa isip ko ang mag-boyfriend. Aalis na po ba kayo, Ma'am Jana? Tanong ni Manang Dory nang makita akong papalabas. Opo, Manang. Hindi mo na ba hihintayin si Sir Zack? Napawi ang ngiti ko nang marinig ang pangalan niya. Naiinis talaga ako sa kanya. Hindi na po, nagmamadali rin po ako, sagot ko bago nagpaalam at mabilis na lumabas ng gate. Pagdating sa classroom, maingay ang mga kaklase ko, pero nang makita ako ay nagsitahimik sila. Ganyan talaga sila, para bang isa akong preso na tumakas. Pero gaya ng dati, hindi ko na lang pinansin. Hi, Jana. Biglang sumulpot si Vanessa, kasama ang mga alipores niya. Oh, anong kailangan mo? Gulat na tanong ko. Ito ang unang beses na sinagot ko siya ng diretsyo. Naghiyawan ang mga kaklase ko. Siguro dahil naiinis ako kay Kuya Zack kaya bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob. At naalala ko rin ang payo niya na hindi masama ang pumatol kapag sumusobra na ang kabilang panig. Aba, matapang ka na ah. Sumama ka sa amin mamayang gabi, may pool party. Nga, lumabas ka naman sa lungga mo, hirit ng mga lalaki. Bukas pa ang dating nila mommy mula sa business trip, pero siguradong hindi ako pwede dahil magagalit si kuya. Hindi ako nagtatago, pero hindi rin ako pinalaki para mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Fine, titigilan niyo na ako kung sasama ako mamaya, sabi ko nang may tapang. Tumigil sila at umalis. Kapatid ng mommy ko ang may-ari ng university na ito, at tanga na lang ako kung hahayaan ko pa silang mang-api sa akin. Kinabukasan, nagbihis ako ng maiksing shorts at crop top bago lumabas ng bahay. Dumaan ako sa likod para hindi mahuli ng mga gwardya.
Sumakay ako ng taxi at nakarating sa mansyon ni Lavan. Totoong pool party ang nagaganap. Maingay at maraming lasing. Hey! Buti dumating ka, bungad ni Vanny na halos kita na ang lahat sa suot niyang manipis na dress. Dinala niya ako sa pool kung saan maraming kabataan ang sumasayaw at nagmi-make out. Virgin ka pa talaga? Bakit hindi mo subukan si Kuya Zack? Mukha naman siyang yomi, biro ni Vanny. Nag-init ang mukha ko. Kung alam lang nila kung paano ako tinanggihan ni Kuya, siguradong pagtatawanan nila ako. Sige, shot pa, inabot niya sa akin ang baso ng alak. Last na to, Vanny. Hindi ako sanay uminom, sabi ko bago ininom ang shot. 3 pa lang ang naiinom ko nang makaramdam ng sobrang hilo at init. Nagpaalam akong mag-care, pero sa likod ako pumunta. Aalis na ako. Hindi ako tanga para hindi malaman na may inilagay sila sa iniinom ko. Buwisit! Sinabi ko na nga ba? Bigla akong napalingon at nakita si Kuya Zack na nakatayo roon. Madilim ang aura niya, lalo na nang tignan niya ang suot ko. Kuya! Bakit ka nandito? Gulat kong tanong. Sa halip na sumagot, nilapitan ko siya at hinalikan. Tumugon siya sa halik ko at ramdam ko ang init ng katawan ko. Jana, hindi pwedeng dito tayo. Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil tinanggal ko na ang sinturon niya. Just drive, kuya. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin, pangaakit kong sabi. Bumaba ako sa upuan at lumuhod sa gilid niya habang nagmamaneho siya. Ano bang nangyayari sa'yo, Jana? Bakit ka ganyan ka-agresibo ngayon? Tanong niya nang ihinto niya ang kotse sa gilid ng madilim na kalsada. Hindi ko po alam, kuya. Sobrang init ng katawan ko, parang lalagnatin ako kapag hindi ko ito nailabas. Siguradong napagtripan ka na naman ng mga kaklase mo, madilim niyang sabi. Gusto mo ba talagang gawin ito? Walang bawian kapag sinimulan na natin, mariin niyang tiningnan ako. Tumango ako. Please. Kuya Zack. Fine. Pero bago yan, tawagin mo akong Zachary. Ayokong marinig na tatawagin mo pa akong kuya. Maliwanag ba? Bakit po? Basta, sabi niya bago ako hinalikan. Bumaba ang halik niya sa liig ko hanggang sa dibdib habang tinatanggal ang aming mga damit. Ready ka na? Tanong niya. Tumango ako at ramdam ko ang sakit ng bigla niyang pumasok. Masakit, Zachary, deing ko. Sa una lang masakit, Jana. Masasanay ka rin, malambing niyang sabi. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagpakawala. Nang hina akong bumagsak sa upuan, at siya ay nanatiling nakayakap sa akin. Inalalayan niya akong makaupo at nilinis ang katawan ko. Siya na rin ang nagbihis sa akin at inayos ang sarili niya. Pumasok ka na sa kwarto mo't matulog. Maaga ang pasok mo bukas, sabi niya bago ako hinalikan sa noo. Naramdaman ko ang init ng labi niya at ramdam ko ang malakas na pagtibok ng puso ko. Nang muling magmulat, wala na siya. Nang hina akong sumandal sa dingding, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Dapat ba akong mahiya o mainis? Hay! Nangaakit niyang tanong. Marahan lang akong tumango at mariing napakapit sa braso niya nang biglain niya ang pagpasok sa akin. Binigla ko na para isang sakit na lang, wika niya habang kinakain ng halik ang buo kong mukha. Nang muli siyang gumalaw, tuluyan ng tumulo ang aking luha. Hindi ko akalaing sobra palang sakit kapag unang beses. Masakit, Zachary, daing ko nang subukan niya na namang gumalaw. Sa una lang masakit, Diana. Masasanay ka rin, malambing niyang wika. Mahigpit na lang akong napakapit sa gilid ng upuan nang magpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ilang minuto rin siguro ang itinagal bago siya nagpakawala, kasunod niyon ay nanghina akong bumagsak sa upuan. Sa likod ko'y nananatiling nakayakap si Zachary. Ilang minuto rin kami sa ganoong posisyon bago siya lumayo sa akin. Inalalayan niya akong makaupo. Kumuha siya ng tissue at nilinisan ang pagitan ng aking hita pababa sa aking binti. Siya na rin ang nagbihis sa akin nang matapos. Ako ay sarili niya naman ang inayos niya. Baka mabuntis ako, Zach, wika ko ng mahimasmasan.
Ngayon lang din nag-sink in sa akin ang mga nangyari. Nahihiya ako sa isiping baka kung anong isipin niya sa akin na ganun lang ako kadaling makuha. Pero sa isang banda naman ay natutuwa ako dahil siyang nakauna sa akin. Then that's good, kampanting tugon niya na ikinalingon ko sa kanya. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho. Baka po itakwil ako nila daddy kapag nangyari yon, sa isipin niyo ay biglang nanikip ang dibdib ko. Bakit nga ba hindi ko agad naisip ang posibilidad na maari akong mabuntis oras na makipagtalik ako, lalo na't wala naman kaming ginamit na proteksyon? That's not going to happen, Jana. Ako ang bahala. Ginagap niya ang isa kong kamay. Nagsisisik ka ba sa ginawa natin? Tanong niya na ikinatigil ko pagkatapos ay napaiwas ng tingin. Hindi po, totoong tugon ko. Very good. Walang dapat pagsisihan sa ginawa natin dahil parehas natin yun gusto. Pero nag-aalala po ako na baka masira ang pagkakaibigan niyo ni Daddy once na malaman niya ang nangyari sa atin. Hindi ko maiwasang malungkot, iisipin ko pa lang na magkakagulo sila ni Daddy dahil sa kapusukan ko ay sobra na akong nakokonsensya. That's not going to happen, Jana. Trust me, marahan niya akong ninisian na ipinagtataka ko. Bakit kasi parang hindi man lang siya natatakot sa maaaring mangyari kapag kumalat ang nangyari sa amin? Pero paano nga po kung mabuntis ako eh? Pananagutan kita. Hindi ako tataka sa responsibilidad, Jana. Handa akong pakasalan ka at wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Tuluyan na akong hindi nakaimik sa sinabi niya. Nang sulyapan ko siya iseryoso lang ang mukha niya, kaya alam kong hindi siya nagbibiro. But one more thing, Jana, kinakabahan naman akong napasulyap sa kanya, bigla na naman kasi ang pagseryoso ng boses niya. Ano po iyon? Huwag ka nang sasama at magtitiwala sa mga kaklase mo. Alam kong alam mo ang dahilan ko, hindi sila mabuting ehemplo. Sa mabuti na nga lang at nasundan kita agad doon, kung hindi pa paano ka na? Siguradong pagpipiestahan na ng mga kalalakihan doon ang katawan mo, bigla naman akong natahimik sa sinabi niya. Tama naman kasi ang sinabi niya. Kinabukasan ng magising ako ay hindi ko na natagpuan si Zachary. Siguro maaga na naman yung umalis. Nagpaalam nga pala siya sa akin kagabi na hindi niya ako maihahatid dahil meron siyang business meeting na kailangang puntahan. Kagabi nang ihatid niya ako ay nagdesisyon siyang sa silid ko na rin matulog at muli ngang naulit ang nangyari sa amin. Hindi ko naman tuloy maiwasang huwag mamula kapag naaalala ang mga naganap kagabi. Nagmadali na lang akong bumangon at gumayak na para sa aking pasok. Hindi makilde sa egides dutsides kucho on nef gifting Filipino kagit. Walang-wala ang ngiti sa aking labi habang tinatahak ko ang hallway papunta sa aming classroom. Tahimik ang buong klase nang pumasok ako. Nakapagtataka rin dahil wala ang grupo nila Vanessa, pero hindi ko na lang binigyan ng pansin. Mas maganda iyon para naman kahit ngayong araw lang ay matahimik ang aking buhay. Hello! Pwede ba akong makiupo? Mula sa kinakain ay nag-angat ako ng mukha. Bumuwad sa akin ang nakangiting si Luis, ang isa sa mga nanliligaw sa akin na pilit ko namang iniiwasan. Tumikim ako, pagkatapos ay luminga sa paligid at nang mapagtantong wala ng space sa table ay marahan na lang akong tumango. Yun! Thank you, masiglang umupo siya paharap sa akin. Hindi ko naman siya pinapansin dahil tulad ng sinabi ko, wala akong panahon para makipaglandian. Pero nakipag-make out sa Kuya Zachary mo, saad ng isang bahagi ng utak ko. Kaagad ko namang ipinilig ang aking ulo. Binalingan ko ng tingin ang kaharap ko nang tumikim siya. I just want to ask you kung may gagawin ka ba mamaya. Aayain sana kitang mag-dinner, tila nahihiyang saad niya. Matagal ko muna siyang tiningnan. Sa totoo lang ay gwapo naman siya, basketball player din pero ewan. Wala na yatang tatalo pa kay Zach. Hay! Bakit pa palagi ko na lang kinukumpara ang lalaking yun sa mga binata dito sa university? Busy ako eh. Sorry. Saglit lang naman yon. Hindi rin ako papayagan nila Mommy D. Putol ko sa anumang sasabihin niya. Kita ko naman ang pagdaan ng lungkot sa mga mata niya, bigla tuloy akong na-guilty.
Okay, maybe next time, tanging kibit balikat lamang ang itinugon ko sa kanya. Binilisan ko ang pagkain bago nagpaalam sa kanya. Pagkatapos ng klase ay kaagad na akong nagtungo sa waitshed para hintayin si kuya, si Zachary pala. Naalala ko na ayaw niya nga palang tinatawag ko siyang kuya. Hi, Ma'am Jana. Magandang hapon po. Napakunot noo ako nang huminto sa harapan ko ang kotseng itim at bumungad sa akin ang sakay nito na si Manong Manuel, ang personal driver nila Daddy. Manong, kararating lang po nila Ma'am Jandy at pinapasundo po kayo, nakangiti pa ring wika nito. Dismayado namang tumango na lang ako at pumasok na rin sa loob ng kotse. Si Kuya Zach po. Nasa bahay na po ba? Yes po, Ma'am. Magkasama po sila ng daddy niyo ngayon. Kaagad naman akong napangiti sa narinig. Hindi ko alam kung nahahalata ba ni Manong ang biglaang pag-aliwalas ng mukha ko, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga makikita ko si Zach mamaya. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay kaagad ko nang tinawag si Mommy. Ilang araw din siyang nawala kaya talagang na-miss ko sila. Mommy, I missed you. Kaagad siyang lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Let's get inside. Marami kaming pasalubong ni Daddy mo para sa'yo. Hindi na ako nagprotesta pa nang higitin niya ako papasok sa kusina. Nag-iisang anak ako kaya naman halos lahat ng ipabili ko sa kanila ay kaagad nilang nabibili. Sa kusina ay nabungaran namin si Daddy at si Zach na malaki ang pagkakangiti sa akin. Hi, Daddy, I missed you. Katulad ni Mommy ay mahigpit ko ring niyakap si Daddy. I missed you, G3 Princess, saad naman ni Daddy, pagkatapos ay iniabot sa akin ang maliit na kahon. At tulad ng inaasahan ko ay ibinili niya nga ako ng paborito kong gold necklace. Oh, my goodness. Thank you, Daddy, Mommy. Muli ay masigla ko silang niyakap. Advance gift namin para sa'yo, Jana. Malapit ka nang mag-graduate at dahil na rin sa hindi ka pa nagpapaligaw, saad naman ni Mommy. Wala nga bang nanliligaw kay Jana, Zach? Tanong ni Daddy sabay baling kay Zach. Bigla naman akong kinabahan. Baka kasi biglang masabi ni Zach ang nangyari sa amin kagabi. Of course, pair. Iniingatan ko yung prinsesa natin, prenteng tugon naman ni Zach na tila hindi man lang kinakabahan. Good. Kaya talagang tiwala kami sa'yo, Zach eh. Alam naming hindi mo pababayaan tong si Jana, segunda naman ni Mommy. Hindi ko tuloy maiwasang huwag mag-guilty dahil sa kapusukan ko, may posibilidad na masira ang friendship ni Zach at ng parents ko. Kahit nawalan na ng gana ay pilit ko pa ring pinasaya ang boses ko, at matapos pa ang ilang kamustahan ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Siguro kailangan ko munang iwasan si Zach at nang hindi na masundan pa ang kasalanang nagawa namin. Sa mga sumunod na araw ay maaga rin akong gumising para mag-intindi ng pagpasok sa school, at dahil nga nandito na sila Daddy kaya si Manong Manuel na ang naghahatid at sundo sa akin sa tuwing ako ay papasok. Mas maganda na rin yun para tuluyan ko nang maiwasan si Zach. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maiwasang huwag mahiya sa tuwing maaalala ang namagitan sa amin at the same time. Naiinis ako dahil nakakaramdam pa rin ako ng pag-iinit ng aking katawan na alam kong hindi ko dapat maramdaman. Are you ready, princess? Bumaling ang tingin ko kay Daddy na nakadungaw sa pinto ng aking silid. Kaagad akong napangiti nang makita ang kagwapuhan niya. Hi! Kaya hindi ko masisisi si Mommy kung bakit ang selosa niya, ang gwapo naman kasi talaga ni Daddy. Ngayong gabi ang birthday ng kaibigan nila Daddy which is kaibigan din ni Zach, ay siguradong hindi iyon mawawala. Yes po, Daddy. Excited na nga rin po akong ibigay ang regalo ko kay Tito Leon, masayang. Tugon ko bago siya nilapitan. Good. Tara na sa baba, naghihintay na raw si Tito Zach mo. Kasabay ng pagkapawi ng ngiti ko ay ang pagtigil ko sa paglapit sa kanya. Ramdam ko rin ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Si Tito Zach po. Yes, iha. Namimiss ka na raw niya kaya nagpresenta na siya na raw ang maghahatid sa'yo doon. Mariin akong napalunok. Nanadya ba talagang tadhana? Iniiwasan ko na nga siya eh. Sa inyo na pamumula ng mukha ng babaeng katabi niya. Oh, don't tell me kayo na ni Melissa,
pare? Tanong naman ni Tita Rian, ang asawa ni Tito Leon. Hindi pa po, pero malapit na. Pinigilan kong mapamura nang marinig ang maarte niyang boses. Pero teka, ano bang sinasabi niyang malapit na? Binalingan ko ng tingin si Zack at saktong nakatingin din pala siya sa akin, kaya naman kaagad ko ring ibinalik sa kinakain ko ang aking atensyon. Dapat kasi kasal na agad. Aba, hindi ka na bumabata, Zack, saad naman ni Tito Arnold na siyang dahilan para mapabuntong hininga ako. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ba ako nakakaramdam ng pagkadurog ng puso ngayon. How about you, Jana? Ilang taon ka na nga? 22 po, Tita Rian. Dalaga na pala ang anak mo, pare. I'm sure you already have a boyfriend. Sa ganda mong iyan ni. Hindi naman kaagad akong nakasagot sa tanong na iyon, idagdag pa na nailang ako sa mga tingin nila, lalo na sa tingin ni Zach. Wala pa po. Wala sa isip ko yan, tita. Nakakatuwa naman kung ganun. Huwag ka na munang magbo-boyfriend at siguradong sisirain lang nila ang pangarap mo, singit naman ni Tito Leon. Bawal pa talaga siyang mag-boyfriend. Meron ng lalaking nakalaan para sa kanya. Right, Zach, saad naman ni Daddy sabay tingin kay Zack. Nakangisin namang tumango lang ang huli. Hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ni Daddy sa sinabi niya, pero bigla akong kinabahan. 5 oras na nang matapos ang huli naming klase, kaya naman lakad-takbo ang ginawa ko para lang makarating sa parking lot. Baka naiinip na si Manong Manuel, ang alam pa naman noon hanggang 4 oras lang kami ngayon. Dian, wait. Natigilan ako sa paglalakad nang marinig ang pagtawag ni Luz. Hinihingal pero nakangiti siya nang lingunin ako. Anong nangyari sa iyo? Kunot noong tanong ko. Para siyang hinabol ng aso kung hingalin eh. Hinahabol kasi kita. Ang bilis mong maglakad eh. Dati ka bang runner? Natatawang tanong niya dahilan para magsalubong ang mga kilay ko. Biro lang. I rolled in by eyes. Ano ba kasing kailangan mo? Tanong ko kahit may kutob na ako kung ano na naman ang pakay niya. Nitong nagdaang araw patuloy siya sa pangulit sa akin. Palagi niya akong inaayang lumabas na palagi ko rin namang tinatanggihan. I know you know naman na aayain ulit kitang lumabas. Sana pumayag ka na, tugon niya na talagang nagpapakyut pa. Hindi nga pwede. Please? Just for now. Promise, titigilan na kita. Gusto lang talaga kitang makasama at makausap. Mariin ko siyang pinakatitigan. Baka sa mukha niya ang pagsasabi ng totoo, pero ewan ko ba. Wala ako sa mood makipag-usap sa mga binata dito sa campus. Isa lang naman kasi ang gusto at nami-miss ko ng makasama at makausap, at iyon ay si Zack na halos 1 linggo ko nang hindi nakikita. Mukhang pati siya iniiwasan na rin ako, siguro dahil sa girlfriend niya. Sa isipin ko na ay muling bumigat ang dibdib ko. Pasensya na, ayoko talaga eh. Iba na lang ang ayain mo. Sayang naman kung ganon. Ngayon kasi ang opening ng hotel and restaurant na ipinamana sa akin nila Daddy. Gusto sana kitang ipasyal doon, bakas ang matinding lungkot sa boses niya, but it's okay. Bigay ko na lang sa iyo yung number ko if ever na kailangan mo ng makakausap, pilit ang ngiting dagdag pa niya. Napasinghap ako nang basta niya na lang kinuha ang cellphone na hawak ko at may kinalikot doon. Here's the number. You can call me anytime, anya bago nagpaalam sa akin. Napabuntong hininga na lang ako na muling nagpatuloy sa paglalakad. Manong Manuel, tawag pansin ko kay Manong na may kausap na kapwa driver niya siguro. Gulat naman siya kung lingunin ako. Ma'am Jana, nandyan na po pala kayo. Pasensya ka na ha kasi natagalan ako, ngayon lang kasi natapos ang klase namin eh. Tugon ko pagkatapos ay pumasok na sa loob ng kotse. Kaagad akong naupo at sumandal. Pakiramdam ko sumakit ang ulo ko dahil sa maghapong pagre-review. Malapit na kasi ang last sem, konting kembot pat gagraduate na. Ayos lang po, ma'am. Siguradong maabutan niyo pa po sila, Sir Zack. Nasa bahay po si Zack. Gulat na tiningnan ko siya at muntikan ko ng batukan ang sarili ko. Bakas kasi sa mukha niyang pagkagulat dahil sa biglaan kong pagsigaw.
Si Kuya Zack po. Ano pong ginagawa niya sa bahay? Pilit kong itinago ang excitement sa boses ko. Umaasa kasi ako na ako ang pinuntahan niya sa amin. Lihim akong napangiti. Sabi na nga ba't hindi niya rin ako matitiis? Hindi ko lang po alam, Maam. Basta po kasama niya si Maam Melissa, yung nobya niya po yata yun. Kaagad na napawi ang ngiti ko. Si Melissa? Bakit ba palagi? Nilang magkasama ang dalawang yun? Manong, pwede po bang pakihatid na lang po ako dyan sa coffee shop eh? Bakit po, Maam? Hindi pa po ba kayo uwi? Tanong niya na saglit pa akong sinulyapan. Mapait naman akong napangiti. Kung kanina gusto ko nang umuwi, ngayon ay nagbago ng isip ko. Kung ang madadatnan ko lang naman doon ay si Zack at ang maarting babaeng yon, huwag na lang. May project pa po pala kami ng mga kaklase ko eh. Mauna na po kayo sa mansyon, ite-text ko na lang po kayo kapag magpapasundo na ako. Pero, Maam, ibinilin po kasi ni Maam John din na tatawagan ko na lang po siya, putol ko sa sinasabi niya. Marahan namang sumang-ayon na lang siya. Nang makarating sa coffee shop ay diretso akong pumasok sa loob at pinili ang pinakadulong table kung saan walang masyadong tao. Nang hihinang umupo ako pagkatapos ay bumuntong hininga. Anong gagawin ko ngayon? Ayoko namang magmukhang tanga rito, saad ko sa sarili habang nakabusangot ang aking mukha. Hindi ko talaga matanggap na dinala ng Zack na iyon ang babaeng iyon sa bahay namin. Ano bang dahilan niya? Isipin ko pa lang na nagkikis sila para nang hinihiwa ang puso ko. Hindi ko na dapat sila pang iniisip. Naiinis na nahilamos ko ang mga palad ko sa aking mukha. Na-stress ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Alam ko na, napangiti ako nang maalala ko si Luz. Kaagad kong kinuha ang cellphone sa bag at agad na denial ang number niya. Nakakaisang ring pa lang ay kaagad niya na yung sinagot. Hello, who's this? Hello, Luz, si Jana Tudi. Mariin akong napakagatlabi. Saglit siyang natahimik sa kabilang linya bago muling nagsalita. Hello, Jana. Where are you? Pumapayag ka na ba? Pinigilan kong matawa, hindi naman halatang excited siya. Nandito ako sa coffee shop at sana kung invited pa ba ako. Naman. Wait up, pupuntahan kita dyan. Hindi ko na nagawa pang sumagot dahil kaagad niya nang binaba ang tawag. 0 minutes nga lang ay dumating na rin si Luz. Ang bilis niya nga dahil nakapagpalit na rin siya ng uniform. Ang bait naman ng parents mo, talagang ipinagkatiwala na nila sa iyo ang hotel and restaurant ninyo. Hindi pa rin makapaniwala ang tanong ko habang humahangang nililibot ng tingin ang paligid. Kanina matapos ang opening nitong hotel ay kumain lang kami saglit, pagkatapos ay iginala niya na ako sa buong hotel. Napakalinis at bango ng paligid, lahat na nakakasalubong naming empleyado ay bumabati sa amin at kahit yata anong hawakan ko, hindi nadadapuan ng alikabok. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Napakalaking responsibilidad nito. Medyo kinakabahan ako, pero dahil sa pinapakita nilang pagtitiwala, ay lalo akong ginaganahan na pamahalaan to. Hindi ko maiwasang huwag humanga habang pinagmamasdan siya noon. Akala ko mayabang talaga siya pero humble din naman pala ito. Anyways, gusto mo rin bang makita ang rooftop? Masarap ang hangin doon at kitang-kita talaga ang mga stars doon pag-iiba niya ng usapan. Agad namang napawi ang ngiti ko nang maalalang maghahating gabi na. Gustuhin ko man kaso hindi na maaari, Luz eh. Siguradong hinihintay na ako nila mommy. Naiintindihan kita, Diana. Ihahatid na lang kita. Ay naku, wag na. Magpapasundo na lang ako sa driver namin. Insist, bilang pasasalamat na rin sa pagsama mo sa akin dito. Dahil sa pangulit niya ay pumayag na rin ako. Hindi ko rin naman kasi sure kung gising pa ba si Manong. Nang makarating sa bahay ay kaagad rin akong nagpaalam at diretsong pumasok sa aming bakuran. Madilim na ang buong paligid kaya siguradong tulog na sila mommy. Nakahinga na ako nang maluwag sa isiping nakaalis na rin sila Zack at ang sinasabing nobya niya raw. Marahan lang ang ginawa kong pagbukas at pagsara ng pinto, iniiwasan ko talagang makagawa ng ingay.
Saan ka nanggaling? Halos mapasinghap ako sa gulat nang marinig ang malalim na boses na iyon, at hindi ko na parang kailangang lingunin ko siya dahil kilalang kilala kong may-ari ng boses na iyon. Hindi kaagad ako nakaimik, napahigpit din ang kapit ko sa serador ng pinto nang maramdaman ang paglalakad niya palapit sa akin. Tinatanong kita, Jana. Saan ka ba nanggaling at sinong naghatid sa iyo? Muli ay tanong niya. Kung hindi ko lang siya kilala iisipin kong nobyo ko siya na nagsiselos. Mariin muna akong pumikit bago siya hinarap. Agad na sumalubong sa akin ang salubong niyang kilay. Sa tahanan sa Madman, mariin kong ipinilig ang aking ulo. Ano ba yan, nangangatog na nga ang tuhod ko dahil sa kaba nagagawa ko pa rin siyang purihin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa halip na sagutin siya. Kita ko naman ang pagtiimbagang niya. Hindi niya ako sinagot sa halip ay mas nilakihan ng hakbang hanggang sa nandito na siya sa harapan ko. Sino yung naghatid sa iyo? Silius ba yon? Nanunuriring tiningnan niya ako. Paano mo nalaman? Nagtatakang tiningnan ko siya. Ni hindi ko rin alam kung papaano niyang nakilala si Silius, so siya nga. Marahas siyang nagbuga ng hangin tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Sinagot mo na ba yon? Nobyo mo na yon eh. Hindi. At saka, ano naman sayo? Ngayon? Hindi ko naman kayo pinapakialaman ng nobya mo pairap kung saan. Sinong nobya? Pagkakaalam ko, wala pa akong nobya. Lalong nagsalubong ang kilay niya. Nagmamaang-maangan pa. Ewan ko sayo. Wala akong dapat na sabihin pa sayo, manglalagpasan ko na siya nang pigilan niya ako sa braso at muling isandal sa likod ng pinto. Nag-uusap tayo, Diana. Huwag ka namang bastos, mahina ngunit mariing saad niya. Ngayon ko lang din napag-alamang nakainom pala siya. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Inaantok na rin po ako, Kuya Zack. Pinatatag ko ang boses ko at diniinan ang pagtawag sa kanya ng kuya. Muli siyang napatiimbagang pagkatapos ay pagak na tumawa. Okay, fine. Melissa is not my girlfriend. Kung nagsiselos ka man, stop it, wala kang dapat na ipagselos. Kaagad na lumuha ang mga mata ko dahil sa hiya. Akala ko pagagalitan niya ako dahil tinawag ko na naman siyang kuya. Anong nagsiselos? Nagsiselos? Sir. Pilit kong makawala sa pagkakahawak niya pero lalo niya lang iyon diniin. Halatang halata ka na, Diana. Now, tell me the truth. Kaya ka ba sumama sa Luis na iyon dahil alam mong nandito kami kanina ni Melissa? Naging malikot ang mga mata ko. Hindi. Asa ka naman. Don't deny it, hindi ka magaling magsinungaling, Diana. Di wow. Ano naman ngayon kung nagsiselos nga ako? Di na. Nagsiselos na nga ako, masaya ka na? Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses. Bahala nang magising ang mga tulog, naiinis na kasi talaga ako. Parang pinagtitripan niya pa ako tulad ngayon. Mas lumalawak ang pagkakangiti sa tugon niya. Napasinghap pa ako nang hapitin niya ako sa bewang. Kuya, I told you not to call me kuya, paos na wika niya. At bago pa man ako makapag-react ay mabilis niyang nasakop ang bibig ko. Namilog sa gulat ang mga mata ko, pero saglit lang dahil kaagad din akong napapikit nang maramdaman muli ang matamis niyang halik. Ni hindi ko na rin namalayan na napakapit na pala ang mga kamay ko sa batok niya. Kapwa kaming hingal nang pakawalan niya ang labi ko, pero hindi pa rin napapaalis ang ngiti niya. Bakit mo ginawa iyon? Paano kung may makakita sa atin dito? Saad ko na muli niyang ikinatawa. Asus, gustong-gusto mo nga pang-aasar niya kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Biro lang. Pero seryoso, wala na akong pakialam kung may makakakita man sa atin, dagdag niya sabay hawak sa kamay ko. Saan tayo pupunta? Ihahatid na kita sa kwarto mo. Sa ngayon kasi, kailangan mo munang matulog, maaga pang pasok mo bukas. Hindi na lang ako umangal sa gusto niya. Bukod sa tama naman ang sinabi niya, ay lutang pa rin kasi ako sa mga pinaggagawa niya. Kahit gusto kong itanong kung bakit nandito pa siya at asa na si Melissa, pinili ko na lang na tumahimik. Saka na lang ako magtatanong,
Sa ngayon hahayaan ko munang namnamit namin ang oras na ito, ang oras na hawak niya ang kamay ko. Lihim akong napangiti. Mukhang hindi lang ang pagme-makeout ang itinuro niya sa akin, pati puso ko tinuruan niya ring magmahal. Good morning, Mommy, Daddy. Halos umalingaw ang boses ko sa apat na sulok ng kusina. Oh, iha. Good morning. You look so happy. Nakakatuwa naman, wika ni Mommy matapos akong halikan sa pisngi. Yes po, Mommy. Isang buwan na lang at mabibigyan ko na po kayo ng diploma. At ngayon pa lang ay sobrang proud na kami sayo, si Daddy naman na mahigpit akong niyakap. Thank you po, Mommy and Daddy sa sacrifice nyo sa akin para lang po makapagtapos ako. Hindi ko maiwasang huwag maiyak, masaya ako pero nagigilty rin ako dahil nasuway ko ang gusto nila. Hindi lang naman kami ang nag-sacrifice, iha, maging ikaw ay nagsasuggest. Lapitan siya ni Daddy at pabirong hinampa sa balikat. Ito kasing prinsesa natin nagdadrama porkit malapit na ang graduation, tugon ni Mommy. Napanguso naman ako at diretsong naupo sa mesa. Mataman lang akong nanonood sa kanila. Aba at sinong hindi magdadrama? Araw na lang ang bibilangin at siguradong may ipapakilala na rin siyang boyfriend sa inyo, saad ni Zach na malisyosong nakatingin sa akin. Nasamid naman ako sa narinig. Malugod naming tatanggapin iyon kung meron man. Pero sa ngayon, sa amin muna si Jana, saad naman ni Daddy. Hindi ko talaga maiwasang huwag magtaka sa klase ng usapan nila ni Daddy. Anyways, ano palang ginagawa mo rito? Hindi mo yata kasama si Melissa, pag-iba ni Mommy ng usapan. Hindi na at mukhang hindi na talaga. Marahas na nagbuga ng hininga si Zach bago nagtungo sa tabi ko at naupo. Maging sila Mommy ay naupo na rin sa bakanting upuan. Bakit? Ano bang nangyari? Hindi ba't malaki ang pagkakagusto niya sa'yo? Seryosong tanong ni Daddy. Maging ako tuloy ay nakiusyoso na rin. Binalingan muna ako ni Zach ng kakaibang tingin bago mapait ng umiti. Tinapat ko na siya. Sinabi kong hindi ko talaga kayang pilitin ang puso ko na gustuhin siya. Ayoko siyang saktan pero hindi ko talaga kaya. Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung bakit may parte ng puso ko na nagdiriwang gayong alam ko na may ibang babae na nasasaktan. Anong sabi niya? Tanong naman ni Mommy. Ako ay nananatiling tahimik lamang. As expected, umiyak, nagmamakaawa, pero talagang desidido ako nang patigilin na siya. Nagigilty nga ako pakiramdam kong sama-sama akong lalaki, napayo ko siya. Ramdam ko rin ang bigat sa boses niya. Marahan naman siyang tinapik ni Daddy. Ginawa mo lang ang tama at nagpakatotoo ka lang. Ang masama ay yung patuloy mo siyang pinapaasa. Tama ang kumpare mo, Zach. Makakahanap din si Melissa ng lalaking masusuklian ang nararamdaman niya, segunda naman ni Mommy. Yun nga ang pinagdadasal ko. Anyway, nagpunta nga pala ako rito para ipagpaalam si Jana. Showing na kasi ngayon ang paborito niyang movie, ititreat ko sana siya, masigla niyang saad ng dahilan para lingunin ko siya. Pinanlakihan ko pa siya ng mata. Ewan ko ba, dati pa naman niya ako niyayang lumabas at ipinagpapaalam kila Daddy pero ngayon kasi parang iba ang dating sa akin. Para bang nagpapaalam siya kung pwede na ba akong ligawan. Abay naman. Wala namang problema sa amin, itong si Jana ang tanungin mo kung gusto, malawak ang ngiti ni Daddy. Ako na rin sana ang maghahatid sa kanya sa school, dagdag muli niya. Ni hindi pa nga ako nakakasanayan Makakatanggi pa ba ako, saad ko na lang na ikinatawan nila. Pagkatapos nga naming mag-almusal ay nagpaalam na kami ni Zach kila Mommy. Susunduin kita mamaya at ayokong makikita na nakikipag-usap ka ba roon kay Luis, maautoridad na saad niya habang lulan kami ng kotse niya. Wow ha! Makapagbawas jowa ba kita, pagtataray ko. Bakit? Hindi pa ba, tanong niya na ikinabuo ko bigla. Bigla niya namang inihinto sa gilid ang kotse at nag-aalalang tiningnan ako. Ayos ka lang, tanong niya sabay abot sa akin ang bottled water. Naiinis naman na kinuha ko yun at diretsong ininom. Grabeng ubo yon, halos mamula ang buong mukha ko. Balak mo ba akong patayin?
Inis na tanong ko matapos uminom ng tubig. I'm sorry. Grabe ka naman kasing magulat. Sinong hindi magugulat kung ano-ano na lang yung sinasabi mo dyan? Inis na itinulak ko siya sa dibdib. Really? May masama ba sa sinabi ko? I'm just saying na from now on girlfriend na kita and you can't do about it. Nababaliw ka na talaga. Siguro nga nababaliw na ako sa'yo, Jana, at hindi ko na alam kung kaya ko pang pigilan ang sarili ko na huwag ipagsigawan sa buong mundong nararamdaman ko para sa'yo. Seryosong hinawakan niya ang kamay ko at marahan yung hinalikan habang matamang nakatitig sa akin. Bigla naman akong nailang. Mahal kita, Jana, at handa kong gawin ang lahat mapatunayan lang na totoo ang nararamdaman ko. Alam mo bang sinubukan kong iwasan ka, ang tiisin ka, pero hindi ko pala kaya yon. Yung isang linggong pag-iwas ko sa'yo dinaig ko pang inalisan ng buhay, damit, Jana. I'm so in love with you, tila nahihirapang saan niya habang diretsong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin, totoong saad ko. Pakiramdam ko sa mga oras na ito ay nalunok ko ang dila ko at gusto ko lang napakinggan lahat ng sasabihin niya. Wala kang dapat na sabihin, Diana, ang kailangan mo lang gawin ay hayaan ako na iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Muli ay hinalikan niya ang likod ng kamay ko. Marahan naman akong napapikit ng maramdaman ang init ng labi niya roon. Zack, puno ng pagmamahal nang inisan niya ako pagkatapos ay dinampian ng mabilis na halik ang noo bago muling binuhay ang makina ng sasakyan. Buong maghapon pakiramdam ko ay nakalutang ako sa ulap. Niwala man lang akong naiintindihan sa mga lessons, basta ang nasa isip ko lang ay si Zach at kung ano nga bang mangyayari sa amin ngayon. Nagtapat na siya ng totoo niyang nararamdaman. Ni hindi pa nga rin ako makapaniwala sa lahat ng sinabi niya. Feeling ko nananaginip lang ako. Totoo bang nobyo mo si Zack? Napalingon ako sa lalaking biglang lumapit sa akin. Kasalukuyan kasi akong nandito ngayon sa GIFE. Katatapos lang kasi ng klase namin pero wala pa akong balak na i-text o tawagan man lang si Zach. Parang gusto ko munang mapag-isa at talagang hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa lahat ng sinabi niya, pinapakiramdaman ko rin ang sarili ko. Luis? Gulat akong napatayo at kunot noo siyang hinarap. Gusto ko rin sanang itanong kung bakit niya kilala si Zack, pero kusang umurong ang dila ako nang makitang madilim niyang aura. Totoo ba? Nang hindi ako sumagot ay mabilis na napalitan ng lungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Talagang ang wala na akong pag-asa sa iyo. Sorry, hindi ko alam kung bakit yun ang katagang lumabas sa bibig ko. Sa konting panahon na nagkasama kami, hindi naman ako manhid para hindi maramdaman ang pagtingin niya sa akin. It's okay, tipid siyang umiti. Kaya pala hindi rin magawang mahalin ni Zack si Ate Melissa dahil ikaw pala ang gusto niya. Marahas siyang nagbuga ng hangin. Napuno naman ng katanungan ang aking mukha. Anyway, Ate Melissa is Jiv's cousin. Nakalimutan kong banggitin sa iyo. Kaya pala. Kilala mo si Zach? Yee. Kaya nga nagtaka ako nang pagbawalan niya akong maglapit sa iyo. At lately ko lang din nalaman na nobyo mo pala siya. But how come? Paano kung parang siya ng tatay mo? Muli akong natigilan. Hindi na ako nabigla na yun ang lumabas sa bibig niya at alam kong yun din ang itatanong ng lahat kapag nalaman nila ang namamagitan sa amin ni Zack. Hindi ko pa man formal na sinasabi kay Zach na nobyo ko na nga siya, pero alam ko na agad ang magiging reaksyon ng mga tao sa paligid namin. Even not. Napakalaki nga naman ang agwat ng edad namin, isa pa, kaibigan siya ni Daddy. Nalilito na talaga ako. Gusto ko yung pakiramdam na tawagin siyang boyfriend ko, pero yung sasabihin nila Daddy at ng mga tao sa paligid namin. Mukhang hindi pa ako handang marinig. I'm sorry, don't mind it ngayon, napatunayan ko talaga na age doesn't matter, lalo na't halata naman sa inyong dalawa na nagmamahalan kayo. Lumapit siya sa akin at marahan akong tinapik sa balikat. Congrats! Sana ingatan ka niya, dahil kung hindi, aagawin talaga kita sa kanya, nakangiting dagdag niya pa bago ako tinalikuran at marahang naglakad palayo. Naiwan naman akong natitigilan pero pagkatapos ay napangiti rin. Tama nga siya, age doesn't matter nga.
Bakit nga ba pipigilan kong sarili kong sumaya't malayang mahalin ang lalaking nagsabing mahal din naman ako? May ilang minuto rin siguro akong nagtaga sa aking kinatatayuan, bago ko naisipang tawagan si Zack at sinabing sunduin na ako. Kaagad din naman siyang dumating at puno ng pagmamahal na niyakap ako. Kamusta ang araw ng prinsesa ko? Tanong niya matapos akong yakapin. Baka naman may makakita sa atin, nailang na dumistansya ako at lihim na tumitingin sa paligid. I heard him chuckled. Zack! Malakas akong napasinghap nang hapitin niya ako sa bewang at mabilis na halikan sa labi. Wala akong pakialam sa kung sino man ang makakakita sa atin. Ulitin ko, mahal kita, Jana, at handa akong ipagsigawan yun sa lahat. Mahal mo ba talaga ako? Naninigurong tanong ko kahit ramdam ko naman na totoo ang sinasabi niya. Sobrang mahal kita, Jana, at hayaan mong iparamdam ko sa iyo yun. Mahal din kasi kita. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ako, pero nakapaskil pa rin ang matamis na ngiti sa labi niya. Sabi ko mahal din kita. Hindi ko alam kung kailan ko naramdaman to eh. Aaminin ko na natakot akong aminin noong una kasi iniisip kong sasabihin ng ibang tao, pero nang marinig kong sinabi ni Lius kanina, doon ko na-realize na totoo. Age doesn't matter. Marahan ko siyang pinakatitigan na ngayon ay maluha-luha na nga ang mga mata at tahimik lang na nakikinig sa akin. Handa na ako, Zack. Handa na rin akong ipagsigawan ang pagmamahal ko sa iyo. Handa na rin kitang ipaglaban. Hindi ko na nagawa pang ituloy ang aking sinasabi dahil muli niya akong hinapit at hinalikan sa labi. Damit, Jana, you don't know how much you make me happy right now. Pinagdikit niya ang mga noo namin. I love you so much, Jana. I love you too, Zack, at muli ay sinakop niya ang labi ko. Pagkatapos na nakakakilig na moment namin, ay napagpasyahan na naming mamasyal and this time ay magkahawak kamay kami na naglalakad kahit pa maraming tao sa paligid. May ipapakiusap lang sana ako, Zack. Natigilan siya sa paglalakad at hinarap ako. Katatapos lang namin kumain sa resto at kasalukuyan kaming nandito sa tabing dagat. What is it? Pwede bang saka na nating sabihin kila Daddy ang tungkol sa atin? Kapag nakagraduate na ako, bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit? Natatakot ka bang ipaalam sa kanila? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang nabiglain sila. Bahagya siyang natawa. Kahit hindi naman natin sabihin, siguradong makakarating pa rin sa kanila at mabibigla pa rin sila, pero sige, ererespeto ko ang desisyon mo. Thank you, I love you. Nang sumapit ang dilim, napagpasyahan na naming umuwi. Ayaw pa nga niya akong ihatid at gusto pa raw akong makasama, pero dahil tumatawag na sila mommy, ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang ihatid ako. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko, ang tuluyang magbunga ang aming ginawa. Of course, hindi lang isang beses namin iyon ginawa, nadagdagan pa iyon sa tuwing pumupunta ako ng kondo niya. Ngayon nga ay nasa salas kami, magkahawak ang kamay habang kaharap sila mommy at daddy. May pasa sa mukha si Zach dahil sinapak siya kanina ni daddy nang sabihin niyang buntis ako at siya ang ama. Anong mangyayari ngayon? Graduating ka na, Diana, tapos hindi ka nag-iisip, bulyaw ni mommy. Handa akong pakasalan ng anak niyo, Jandy, proud niyang tugon habang mariing nakakapit sa aking kamay. Dapat lang. Ayokong madumisan ang aking anak, hindi makapaniwalang tiningnan ko si Daddy. Talaga po, pumapayag kayong magpakasal kami? Of course, iha. Si Zachary ang tipo ng lalaking gusto ko para sa iyo. At alam kong ligtas ka sa kanya. Balak nga naming sabihin sa iyo na i-arrange marriage ka namin sa kanya, ang kaso naman, inunahan na kami ng kahibangan. Ninyong dalawa, segunda naman ni mommy na siyang ikinatawa ni Zach. Awkward na napakamot siya sa gilid ng kilay. Alam mo ba ang tungkol dito? Gulat na binalingan ko siya. Nakangisi naman siyang tumango. Kaya pala pumayag agad ng Judas na magpaturo ako sa kanya. Yun pala siya rin pala ang magiging asawa ko. Basta Zach, ingatan mo ang anak ko. Alam mong sa iyo ako may tiwala at maniniwala akong hindi mo siya sasaktan. Makakaasa ka, Daddy, para tugon niya na ikinatawa naming lahat.
Ang awkward lang kasi ako, yung naiilang kapag kinasal na kami ay talagang daddy na ang itatawag niya sa ama ko. Nang magpaalam sila mommy ay naiinis na binalingan ko si Zack. Aray! Para saan ba iyon? Nakangiwing hinawakan niya ang balikat na hinampas ko. Kaya naman pala hindi ka natatakot na baka mabuntis ako at ipangalandakan ang pagmamahal mo sa akin kasi hindi naman pala masisira ang friendship niyo nila daddy. Sorry na. Matagal na kasi naming napag-uusapan ng parents mo na kapag graduate ka, ikakasal ka na sa akin. Yun nga lang, hindi ko na napigilan ang sarili ko na ipagtapat sa iyo ang totoo kong nararamdaman kung may nagtatampo pa rin at tinalikuran ko siya. Ngayon ko lang na-gets, yung palaging pinag-uusapan nila ni Daddy na mailalaki na raw pala na nakatakda para sa akin, siya pala yung tinutukoy ni Daddy. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya mula sa likod at marahang paghalik sa aking balikat at nabuhay na naman ang init ng aking katawan. Day off lahat ng aming kasambahay sila mommy naman ay kaalis lang papunta sa trabaho. Napapikit ako nang tumaas ang halik niya, patungo sa aking tenga at pababa muli sa aking batok hanggang balikat. Huwag kang ang magtampo. Sige ka, papangit si baby natin kapag lagi kang nagtatampo. Hindi totoo yan. Maganda si baby kasi akong nanay, nakakong tugon. Natatawa namang pinihit niya akong paharap sa kanya at syempre, gwapong daddy. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Ang hangin lang ha. Hindi mo naman sinabing may pagkamayabang ka rin pala, pangaasar ko sa kanya. Kita ko naman ang bahagyang pagkibot ng gilid ng labi niya. Hindi ako mayabang, proud lang. Saka bakit ko naman itatanggi ang katotohanan na gwapo talaga ako, nangaasar na kumapit ako sa sofa. Woo! Ang lakas ng hangin. Grabe oh. Sus! Kunwari ka pa dyan palagi nga kitang nahuhuli na nakatingin sa akin. If I know matagal mo na akong crush, bigla naman akong natigilan sa sinabi niya. Ramdam ko naman ang pamumula ng aking pisngi kaya naman nahihiyang nag-iwas ako ng tingin. Hindi kaya? Shocks, masyado ba talaga akong halata na na-crush ko siya? Kahit nagkakitaan na kami ng katawan, hindi ko pa rin maiwasang huwag mahiya sa kanya. Oh, natahimik ka. Ay naku! Lumapit siya sa akin at hinawakan ang baba ko para salubungin ng mga tingin niya. Hindi mo kailangang mahiya kasi crush naman na rin kita noon pa kaya nga natutuwa ako sa tuwing nakikita ko kung papaano mong ipagtabuyan ang mga kaklase mong lalaki pati iyon alam mo. Hindi makapaniwala ang tanong ko. Totoo naman kasi ilang beses nang mailumalapit sa aking lalaki at nagtatangkang ligawan ako pero lahat sila'y pinagtatabuyan ko lang. Siyempre alam ko naman kung ano lang ang habol nila sa akin. Siyempre naman, lahat ng nangyayari sa araw-araw sa school ay alam ko. Ako rin ang dahilan kung bakit napatalsik sa school si Lavan ang mga taong katulad nila, hindi bagay sa school nag-aaral pero balasubas ang ugali. Mabuti na lang talaga at sa akin ka nagpaturo. Paano pala kung sa iba ka nagpaturo pinagsawaan lang yung katawan mo, tiimbagang nawi ka niya. Bigla naman akong natahimik sa narinig kaya naman pala bigla na lang hindi nakabalik sa school si Lavan dahil sa kanya. Mahal kita, Jana, at gagawin kong lahat maprotektahan ka lang sa mga taong may masamang intensyon sa'yo. Puno ng pagmamahal na wika niya bago ako niyakap na siyang tinugon ko naman. Matuloy na lumipas ang araw at buwan at ngayon niya ay magaganap na ang pag-iisang dibdib namin ni Zack. Maraming bisitang dumalo, maging media ay nandito rin dahil naging usap-usapan ang malaking agwat ng edad naming dalawa. Pero wala kaming pakialam, lalo na ako. Ang dami kong naririnig na panghusgang ibinabato nila sa akin na hindi ko na lang pinapansin. Hanggat ang pamilya ko'y nakikita kong masaya para sa akin, hinding-hindi ako magpapaapekto sa sinasabi nila. Masaya ako kay Zack at mahal namin ang isa't isa. Kaya labas na sila sa love story naming dalawa. Malaki man ang naging agwat ng aming edad, hindi iyon naging hadlang para naman hindi namin matutunang mahalin ang isa't isa. At pasasaan ba't masasanay rin ang mga tao sa amin. Yung ibang kabataan nga humahanga sa akin dahil ang lakas daw ng loob ko para ipaglaban at ipagsigawan ang pagmamahal ko para kay Zack sa buong mundo. You may now kiss your bride. Sa sobrang lunod ko sa kaligayahan ay iyon na lang ang narinig ko na sinabi ng pari.
Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na ngayon ay mag-asawa na kami. Pumihit ako paharap kay Zack, matamis. Siyang nakangiti sa akin habang dahang-dahang lumalapit ang mukha sa akin. Masigabong palakpakan ang umalingaw sa loob ng simbahan matapos niya akong halikan. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas asawa ko na ang pantasya ng kababaihan. Mahal ko kayo ng anak natin, buong puso niyang wika habang nakahawak sa may kalakihan kong tiyan. Wakas,